Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista. Ngayon ay susuriin natin ang paksa pagpapanumbalik ngang sirkulasyon at sigla ngang kalalakihan paglampas ngang 60 taong gulang sa pamamagitan ngal citrulline powder para sa mas mahusay na pagganap at kumpiyansa, lalo na sa kalusuhang sexual, sa pamamagitan ng paktas ng nitric oxide. MGA Ginu, isipin ito. Nagising ka bukas ng umaga? Kumuha ang isang kutsarita ng isang simpleng puting pulbos? At sa loob ng ilang araw, makakaramdam kang init at buhay na bumabalik doon na parang hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang uringang kapunuan, ang uringang paninigas na nagpapadama sa iyo na ikaw muli. Walang reseta, walang side effects, isang kutsarita lang bawat umaga. Gayunpaman, karamihan sa mga lalaki na mahigit 60 ay hindi pa naririnig ito. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang urologist at men's health specialist na may mahigit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na may balik ang kanilang sigla, kanilang sirkulasyon, at kanilang kumpiyansa. Nakatrabaho ko ang libu-libong lalaki sa kanilang 60-has, 70-has, at maging 80, at masasabi ko sa iyo na ang pagina ay hindi maiwasan. Maari mong ibalik ang enerhiya at ang pagganap na akala mo'y nawala na, narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nawawalan ng gilit ang mga lalaki pagkatapos ng 60 ay hindi palaging testosterone. Ito ay ang pagkawala ng daloy ng dugo na dulot ng pagbaba ng nitric oxide. Kung wala ito, kahit ang pinakamalakas na pagnanais ay hindi makapagbibigay ng resulta. Ngunit may paraan upang natural na may balik ang daloy na iyon. At hindi ito nagmumula sa botika. Sa susunod na ilang minuto, ilalantat ko ang natural na amino acid na gumagana sa iyong katawan upang palakasin ang nitric oxide, buksan ang iyong mga arterya, at ipadala ang malusok na dugo sa eksaktong lugar kung saan mo ito kailangan. Kaya, maaari kang makaroon ng mas matibay, mas matagal na ereksyon ng walang mapanganib na gamot, ngunit bago ko sabihin sa iyo kung ano mismo ito, kailangan mong maunawaan kung bakit nagbabago ng husto ang sirkulasyon pagkatapos ng 60 at kung bakit ang pag-ayos at nakatagong sanhi na ito ang maaring maging pinakamahalagang bagay na gagawin mo para sa iyong kalusugan at iyong pakalalaki ngayong taon. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aking mga health tips na partikular na idinisenyo para sa mga lalaki na mahigit 60. At kung ang mensaheng ito ay umayon sa iyo, ay type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0 at sabihin sa akin kung paano ko mas magagawa itong mga video na mas kapakipakinabang para sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit nababago ng husto ang sirkulasyon doon pagkatapos ng 60. Ang pag-unawa sa kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ang iyong mga daluyan ng dugo ang unang hakbang upang ayusin ang problema at gagawin nitong mas malakas at epektibo ang solusyon na ibabahagi ko sa iyo. Isa, kung bakit nababago ang sirkulasyon doon pagkatapos nga 60. Kapag tumawid ka sa edad na 60, dala-dala ang iyong katawan ang nga dekada ang kasaysayan, mga taon ng pagsusumikap, stress, pagdiriwang, pagkawala, at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bawat tibok ng puso, bawat pagkain, bawat gabing pagpupuyat ay nag-iwan ngang tahimik na marka sa iyong mga daluyan ngang dugo. At para sa maraming lalaki, ang kasaysayang iyon ay nagsisimulang magsalita ng malakas sa isang napaka-personal na paraan. Ang mabagay dun ay hindi na pareho. Nakaupo ako sa tapat ng napakaraming lalaki sa aking opisina na bumubulong ng kanilang mapakabigo. Ang ilan ay nahihiya, ang ilan ay galit. Ang iba naman ay simpleng sumusuko. Sinabi nila sa akin na ayos lang sila. Ngunit kapag dumating ang sandali, wala na ang tugon. At madalas akala nila na ito ay tungkol sa pagnanais o testosterone lamang, ngunit sa totoo,
Ito ay isang kwento tungkol sa sirkulasyon. Sa loob ng iyong katawan ay milya-milya nga daluyan ng dugo mula sa makakapa na highway tulad na maarterya sa iyong mabinti at puso hanggang sa mapinongdaan na hindi mas malapat kaysa sa isang hiblangang buho. Ang pinakamalit sa mga ito ang nagpapakain sa iyong ari. At ang mga ito ay mga 3 beses na mas makitid kaysa sa mga arterya sa iyong puso. Ibig sabihin, anumang paninigas, pagbarangang plaque, o pamamaga ay unang lumilitaw dun, matagal bago mo mapansin ang problema sa ibang lugar. Sa paglipas ng panahon, ang dating nababaluktot na lining ng daluyan na iyon, ang endothelium, ay nagiging hindi na gaanong tumutugon. Hindi na ito madaling bumubukas kapag kailangan mo ngang mabilis na daloy ng dugo. At kung wala ang mabilis na pagdaksa na iyon, hindi mo makukuha o mapapanatili ang paninigas na dati mong inaasahan. Ang mas nakakainis pa dito ay hindi ito palaging dramatiko. Ang pagbabago ay mabagal, halos hindi nakikita sa simula. Maaring mapansin mong makaiba ang umaga o na kailangan mong mas direktang pagpapasigla. Marahil ay mas matagal na ito o nawawalan ka ngang paninigas sa kalagitnaan. At ang tahimik na pagbabagong iyon ay maaring magsimulang magpahinto sa iyo sa pakikipagtalik kahit hindi mo ito sinasabi ng malakas. Ngunit narito ang bahagi na dapat magbigay sa iyo ng pag-asa. Dahil lang sa karaniwan ang makapagbabagong ito, pagkatapos ng 60 ay hindi nangangahulugang permanente ang maka ito. Sa katunayan, kapanaunnawaan mo na ang tunay na salarin sa likod ng pagina na ito, maaari kang gumawa ng ngatiya na hakbang upang baliktarin ito, at upang magawa iyon, kailangan nating pag-usapan ang isang molekula na kumokontrol kung ang iyong dugo ay malayang dumadaloy o naipit sa trapiko, at kung bakit ang iyong katawan ay gumagawa ng mas kaunti nito sa pagtanda. Doon nagiging napaka-interesante ang mga bagay. 2. Ang napapansing salarin. Pagbabangang nitric oxide. Nang una kong sinimulan ang pagpapraktis ang medisina, akala ko naintindihan ko kung bakit maraming lalaki ang nahihirapan sa pagganap pagkatapos ang isang tiyak na edad. Ipinapalagay ko na ito ay tungkol sa mga hormona, testosterone partikular. Ngunit habang mas malalim akong naaral sa pananaliksik at mas maraming oras akong nakikinig sa aking mga pasyente, ibang larawan ang lumabas. Paulit-ulit, nakita ko ang lalaki na ang antas ng testosterone ay nasa malusok pa ring hanay, ngunit ang kanilang kakayahang magkaroon at mapanatili ang matibay na ereksyon ay nawala. Doon ako nagsimulang magtuon sa isang bagay na karamihan sa mga lalaki ay hindi pa naririnig, ang nitric oxide. Ang nitric oxide ay hindi isang supplement o bitamina. Ito ay isang molekula na natural na ginagawa ngayong katawan, at ito ang nag-isang pinakamahalagang senyalesang kemikal para sa iyong mga daluyan ng dugo upang makapagpahinga at bumukas ng malawak. Kung wala ito, hindi makadaloy ng malaya ang dugo, lalo na sa pinakamaliit, pinakamahinang arterya. Isipin mo ito tulad ng berdeng ilaw sa isang intersection. Kung wala ang senyales na iyon, nababarahan ang trapiko, maaring tumibo pa rin ang iyong puso, maaring nandiyan pa rin ang iyong pagnanais, ngunit kung wala ang nitric oxide, ang dugo ay hindi makakarating kung saan ito kailangan. Ang mahirap na katotohanan ay, ang kakayahan na, iyong katawan na gumawa na, nitric oxide ay bumababa ng husto sa pagtanda. Sa edad na 40, bumababa na ang produksyon. Sa edad na 60, maaari itong mabawasan ngang kalahati. Ibig sabihin, ang iyong madaluyan ng dugo ay hindi nakakakuhang ng parehong buksan na mensahe tulad ng dati. At dito nagiging personal ang usapan. Sa ari, kung saan ang daloy ng dugo ang mismong pundasyon ng pagganap, ang pagbaba na ito sa nitric oxide ay mapaminsala. Ito ang tahimik na dahilan kung bakit ang isang lalaki ay maaring magmula sa buong kumpiyansa tungo sa pagkabigo sa loob lamang ng ilang taon. May mga lalaki akong nagsabi sa akin na sinubukan nila ang mga gamot na nangan akong ayusin ang problema sa magdamang ngunit nawi lamang sa pananakit ng ulo, pamumula o pagkabigo.
Ang nagamot na iyon ay maaring pansamantalang itula ang sistema, ngunit hindi nila tinutugunan ang mas malalim na issue, ang naubos na nitric oxide reserves ng iyong katawan, at dito papasok ang magandang balita. Mayroong paraan upang natural na may balik ang nga reserbang iyon upang matulungan ang iyong katawan na simulan muling gumawa ng nitric oxide araw-araw. Ito ay ligtas. Ito ay simple. At nagsisimula ito sa isang bagay na maari mong sukatin sa isang kutsara lamang, doon nagsisimula ang isang malakas na pagbabago sa kuwento. Tatlo, ang isang kutsara na ugali sa umaga. Sa paglipas ng taon, nakita ko ang napakaraming lalaki na humahabol sa komplikadong mga gawain sa paghahanap ng mas mahusay na pagganap, mahigpit na dieta, mamahaling suplemento, nakakapagod na ehersisyo, ngunit nawi lamang sa pakaubos ng lakas bago pa man makakita ng tunay na resulta. Ang totoo, karamihan sa mga lalaki na mahigit 60 ay hindi nangangailangan ng komplikado. Kailangan nila ng simple. Isang bagay na magagawa nila nang hindi nag-isip, isang bagay na akma sa ritmo ng kanilang maga-umaga. Dito pumapasok ang isang kutsara na ito. Nang una kong irekomenda ang L-citrulline powder sa isang pasyente, aminin ko na hindi ako umaasa ng himala. Alam ko ang agam. Ang L-citrulline ay isang amino acid na ginagawang L-arginine ng iyong katawan, na pagkatapos ay nagiging nitric oxide. Ang mismong molekula na nagbibigay senyalas sa iyong mangga, daluyan ng dugo na mapahinga at bumukas. Ngunit hindi ko alam kung gaano ito magiging epektibo kapag patuloy na iniinom bawat umaga sa tamang dami. Ilang linggo pakaraan, bumalik sa aking opisina ang pasyenteng iyon na nakangiti sa paraang hindi ko pa nakita dati. Sinabi niya sa akin na mas mainit ang pakiramdam niya, mas masigla, at nang hindi na kailangang magdetalye, na bumalik ang kanyang kumpiyansa sa kwarto sa paraan na akala niya inawala na magpakailanman. Isang kutsarita, iyon lang ang kailangan upang simulan ang pagbibigay sa kanyang katawan na hilaw na material na kailangan nito upang maibalik ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. At hindi lang siya, nakita ko ang mga lalaki sa kanilang huling 60s at 70s na nakaramdam ng parehong pagbabago. Ang kagandahan ng L-citrulline ay gumagana ito sa iyong katawan, hindi laban dito. Hindi nito pinipilit ang artipisyal na pagdagsan dugo. Unti-unti nitong binubuo muli ang iyong kakayahang natural na gumawa ng nitric oxide, kaya ang iyong mga resulta ay nararamdaman na matatag, maasahan, at totu. At marahil ang pinakamaganda sa lahat, madali ito. Maaari mo itong ihalo sa tubig, juice, o isang morning smoothie. Walang matchat ng oras, walang komplikadong regimen, isang maliit na ugali lamang na maaari mong sundin araw-araw. Ngunit habang ang ugali na ito ay maaring magpabago sa iyong pisikal na realidad, may isa pang pani sa mahinang sirkulasyon na walang agham ang maaring balewalain. At ito ang bahagi na pinakamalapit sa puso. Iyan ang kailangan nating pag-usapan. 4. Ang emosyonal na bahagi ng mahinang sirkulasyon. Nakausap ko ang nga lalaki sa aking opisina na kayang pag-usapan ang kanilang cholesterol numbers, ang kanilang blood pressure, maging ang kanilang nga operasyon sa puso nang hindi kumikibot. Ngunit kapag ang usapan ay tungkol sa intimacy, bumababa ang kanilang mga boses, lumilipat ang kanilang nga mata, at madalas ay may mahabang pagtigil bago sila magsalita. Mahinang sirkulasyon. Dun ay hindi lang nakakaapekto sa katawan. Sumasalamin ito sa pagkatao ng isang lalaki sa paraang mahirap ilarawan. Hindi lang ito tungkol sa kung kaya mong mag-perform. Ito ay tungkol sa kumpiyansa, koneksyon, at identidad. Naalala ko ang isang pasyente, isang mapagmataas, masipak na lalaki sa kanyang huling 60s, na nagsabi sa akin na iniwasan niya ang maliliit na sandalingang pagmamahal sa kanyang asawa dahil ayaw niyang simulan ang isang bagay na hindi niya matatapos.
Makikita mo ang pakabigo sa kanyang mukha, ngunit sa ilalim niyon ay may mas mabigat. Ang tahimik na kalungkutan ng pakiramdam na parang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay ay nawala. Ito ang nakatagong halaga ang mahinang daloy ng dugo. Hindi lang ito pisikal, ito ay emosyonal at maari itong lumihangang distansya sa mga relasyon na dati ay parang walang kahirap-hirap. Kapag naghihirap ang sirkulasyon, maari itong humantong sa pag-alangan, pagdududa, at medjing sa pag-iwas sa intimacy ng tuluyan. Ang ilang lalaki ay nagtatapon ng kanilang sarili sa trabaho, libangan, o iba pang pakalibang. Ngunit sa kaibuturan, ang kawalan ng pagiging malapit ay nag-iwan ng isang walang laman na espasyo. Ito ay isang kalungkutan na maring umiral kahit na nakaupo ka sa tabi ng isang taong mahal mo. Ang magandang balita ay nakita ko itong nagbago. Nakita ko ang mga lalaki na muling nabuhay, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal kapag bumuti ang kanilang daloy ng dugo. Bumalik ang ngangiti, bumalik ang gaan sa mausapan. Ang pagipo ay nararamdaman na natural muli. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtugon sa sirkulasyon ay higit pa sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng isang bahagi ng buhay na nagdudulot ng kagalakan, layunin at koneksyon. Ngunit upang magtagal ang ganong uri ng pagbabago, kailangan mo ngang higit pa sa pagnanais na bumuti. Kailangan mo ngang isang ugali na napakasimple at epektibo na nagiging bahagi ng iyong buhay ng walang pagsisikap. At doon nagiging malinaw ang tunay na kapangyarihan ng isang kutsara bawat umaga, 5. Kung bakit ang isang kutsara ay mas mahusay kaysa sa komplikadong mga gawain. Sa paglipas ng mataon, may napansin akong pare-pareho sa aking mga pasyente. Hindi sa ayaw nilang alagaan ang kanilang sarili. Ang komplikadong mga plano ay bihirang magtagal. Nakita ko ang nga lalaki na sumubok ng mahigpit na dieta na tumagal ng 1 linggo, mga membership sa gym na naging hindi nagamit na keycard, at mga suplemento na napakarami na parang nga istanta ng botika. Ang totoo, ang buhay pagkatapos ng ay mayroon ng sapat na hamon, ang huling bagay na kailangan mo ay isang health routine na parang pangalawang trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit gumagana ang isang kutsara. Ito ay simple. Hindi mo kailangang ayusin ang iyong araw, magsaulong ang schedule, o subaybayan ang bawat pagkain. Magigizing ka, kukuha nga, isang kutsarita nga, citrulline powder, ihalo sa isang basong tubig o juice inumin at tapos ka na. Walang pag-isip, walang stress, isang maliit lamang, pare-pareho na aksyon na nagtatakda ng tono para sa natitirang bahagi ng iyong araw. At narito ang kagandahan nito. Kapag madali ang isang bagay, talagang pinapanatili mo ito. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na bago nila sinubukan ito, naramdaman nila na nabigla sila sa lahat ng mapatakaran na dapat nilang sundin. Ngunit nang sinimulan nila ang simpleng ugali na ito, nalaman nila na hindi lang ito magagawa. Ito ay kasiyasiya. Naramdaman nila ang pagbuting kanilang enerhiya. Mas mainit ang kanilang nga kamay at paa, ang kanilang kumpiyansa ay tumataas, at ang intimacy ay nagsisimula ng maramdaman na natural muli. Ito ay isang chain reaction na nagsisimula sa isang walang hirap na hakbang. At hindi tulad ng mabilis na solusyon o isang tableta na nawawala ang bisa pagkatapos ng ilang oras, ang pagbuo ng nitric oxide levels sa L-citrulline ay nangyayari ng unti-unti at sustainable. Hindi ito tungkol sa pagpilit sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa pagbibigay dito kung ano ang kailangan nito upang magawa ang trabaho mismo sa paraan na dati. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga resulta ay hindi lang nawawala sa magdamag, bumubuo sila linggo-linggo. Ngunit ang pag-alam kung paano ito inumin ng tama ay maring maging sanhi ng pagkakaiba sa pagitan ng pagkakita ng banayad na resulta at tunay na pagbabago sa iyong sirkulasyon. At iyon mismo ang tatalakayin natin, 6, kung paano ito inumin para sa pinakamataas na benepisyo.
Pagdating sa isang bagay na kasing halaga ng iyong sirkulasyon, mahalaga ang madetalye. Nakita ko ang mga lalaki na sumubo ng tamang suplemento ngunit iniinom ito sa maling oras, inihahalo sa maling pagkain, o tumitigil kapag nagsisimula palang tumugon ang kanilang mga katawan. Pinakamahusay ang L-citrulline. Kapag itinatrato mo ito bilang isang pang-araw-araw na ritual, isang bagay na ginagawa mo ng may layunin, hindi bilang isang huling pag-aisip. Sinasabi ko sa aking mapasyente na uminom ng isang kutsarita na halos 3 gramo, unang-una sa umaga nang walang laman ang tiyan. Pinapayagan nito ang iyong katawan na maabsorb ito ng mabilis nang hindi na kailangang makipagkumpetensya sa isang mabigat na pagkain. Haluin ito sa isang basong tubig, isang light juice, o maging sa isang morning smoothie. Panatilihing simple lang. Gustong ilang lalaki na gawin itong bahagi ng kanilang routine sa kusina. Pinupuno nila ang kanilang baso habang nagtitimpla ng kape, inumin ito, at nagpatuloy sa kanilang araw. Ito ay isang ugali na napakaliit, halos imposible nang makalimutan, ngunit ang maepekto sa paglipas ng panahon ay maaring maging kahanga-hanga. Ang hydration ay isa pang bahagi ng puzzle. Ang dugo ay halos tubig at kapag ikaw ay dehydrated, naghihirap ang sirkulasyon. Iyan ang dahilan kung bakit inirekomenda ko ang pagpapanatili ng isang water bottle sa malapit sa buong araw, lalo na kung nadarada ka ng citrulline sa iyong routine. At huwag malitin ang paggalaw. Kahit ang 20 minutong lakad pagkatapos ang almusal ay nakakatulong na, itulak ang pinabuting daloy ng dugo sa bawat bahagi ng iyong katawan. Mahalaga ang pasensya. Ang ilang lalaki ay nakakapansin ng mapagbabago sa loob ng isang linggo. Ngunit para sa karamihan, ang tunay na magic ay nangyayari pagkatapos ng 1 o 2 buwan ng tuloy-tuloy na paggamit. Ito ay tungkol sa unti-unting pagbuo ng nitric oxide levels, kaya natututo ang iyong katawan na panatilihing natural na bukas ang nadaluyan ng dugo. Hindi ito isang karera. Ito ay isang pamumuhunan sa kung paano mo gustong maramdaman sa loob ng maraming taon, at kapag naunawaan mo na kung gaano kasimple ang pag-inom nito, ang susunod na hakbang ay ang paalam kung bakit ang partikular na pulbos na ito at hindi ang dose-dose ng iba pang opsyon ang makapabibigay ng mga resulta na parehong malakas at pangmatagalan. Dito natin pagsasama-samahin ang buong larawan. 7. Ang paglalantat at pangwakas na pagganyak. Kaya narito magino. Ang iyong isang kutsara ay purong L-citrulline powder. Hindi isang misteryosong tableta, hindi isang gimmick, kundi isang simpleng amino acid na alam na nga iyong katawan kung paano gamitin. Inirekomenda ko ito sa mga atleta na naghahanap ng mas mahusay na tibay, sa mga lalaki na napapagaling, mula sa mga operasyon sa puso at sa napakaraming pasyente na mahigit 60 na walang hangarin kundi ang maramdaman muli ang kanilang sarili. At paulit-ulit, nakita ko itong nakakatulong na maibalik hindi lamang ang sirkulasyon, kundi isang pakiramdam ng posibilidad. Ang nakakabilib sa L-citrulline ay gumagana ito sa sariling chemistry ng iyong katawan. Sa halip na pilitin ang isang mabilis na pansamantalang pagdaksa tulad ng ginagawa ng maraming gamot, tinutulungan nito ang iyong katawan na muling buuin ang kakayahan nitong natural na gumawa ng nitric oxide. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na daloy ng dugo sa iyong puso, iyong utak, iyong mga kalamnan, at sa lugar na pinakamahalaga, pagdating sa intimacy. At dahil ligtas ito para sa karamihan ng mga lalaki at walang malalang side effects na maring dulot ng maopsyon na may reseta, ito ay isang bagay na maaari mong buong kumpiyansa na gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Nakita ko ang mga lalaki na akala nila itapos na ang kanilang mga araw ng panyanasa na bumali na may nining sa kanilang mga mata. Nakita ko ang relasyon na umiinit pagkatapos ng maraming taon ng distansya. At narinig ko ang higit sa isang lalaki na nagsabi, "Doktora, pakiramdam ko ay nabawi ko ang isang bahagi ng aking sarili."
Hindi lang iyon biology ang gumagana. Iyan ang nangyayari kapag binibigyan mo ang iyong katawan ng mga kasangkapan na matagal nang nawawala. Lahat ng ito mula sa isang kutsarita bawat umaga. Hindi nito kailangan ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi nito inubos ang iyong pitaka. At hindi ka nito inilalagay sa panganib. Ito ay tungkol sa paggawangang isang mali na pagpipilian ng tuloy-tuloy hanggang sa ang pagpipiliang iyon ay magpabago sa kung ano ang nararamdaman mo, kung paano ka kumonekta, at kung paano ka nabubuhay. At ngayong alam mo na ang agham, ang ugali, at ang emosyonal na epekto, oras na upang kunin ang kaalamang ito at gawing aksyon. Sa konklusyon, ibabahagi ko kung bakit ang pagsisimula bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan, ay maring madulot ng lahat ng pagkakaiba para sa lalaking gusto mong maging. Pangwakas na mensahe. Ibali ang kontrol pagkatapos ngang 60. Mga Ginoo, nakita ninyo na ang buong larawan. Kung bakit nagbabago ang sirkulasyon pagkatapos ng 60? Kung paano inagaw ang pagbaba ng nitric oxide ang iyong kumpiyansa? At kung bakit ang isang simpleng kutsarita ng L-citrulline bawat umaga ay makakulong na, maibalik ang kinuha ngang panahon. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng pagkakataong gumana sa paraang nararapat, natural, at walang kompromiso. Nakita ko ang malalaki na nagbabago hindi lamang sa kwarto, kundi sa paraan ng kanilang pagdadala sa kanilang sarili, sa paraan ng kanilang pagkonekta sa kanilang mga kapareha, at sa paraan kanilang pagising na handang mabuhay. Isang maliit na ugali na ginagawa ng tuloy-tuloy ay maaring kumalat sa bawat bahagi ng iyong buhay. Huwag maghintay ng isa pang taon na lumipas na nagtataka ngang paano kung simulan bukas ng umaga, isang kutsara, isang pagpipilian, at isang bagong kabanata na punong lakas, koneksyon, at sigla ay maaring nasa ilang araw na lamang.